Hello mga kabam, good morning. Ayan, mag 4 a.m. na. 4 a.m. Hindi na ako naka-video kanina kasi nagmamadali na ako. Update na lang mamaya. So yun na nga mga kabam, good morning, and today is day 5 ng ating vlogmas. Ganun. So bali ang gising ko pala mga kabam is 2:50 a.m. and then nakaalis kami ng bahay siguro bago magfo-4, and yun na nga, pagdating namin doon ay medyo natagalan pa kami sa paghihintay kasi may marami-rami pang hindi nakadating doon sa meet-up point. And buti na lang talaga, di naman ako nahirapan na gisingin si Baba kasi pagkasabi ko sa kanya na magagayat na kami para makaalis at naghihintay na yung bus para sa field trip namin, abay, sabay tayo naman talaga siya agad. Buti na talaga at nakahanda na lahat ng mga dadalhin namin. So very smooth lang talaga yung aming pagta-travel. Hindi naman masyadong malayo yung meet-up point namin kasi iniwan ko yung e-bike doon sa school. Yun kasi yung sabi nung mga teachers na iiwan na lang namin yung e-bike doon sa school nila, and which is very good naman sa akin para secure naman yung e-bike namin. And after that, sumakay lang kami ng tricycle at of course dito na kami, nakasakay na rin kami sa loob ng bus. So sa mga hindi pa po nakakaalam, yung field trip po namin ay sa bandang Zambales. O diba, mock-up check muna. Kakatapos ko lang dyan mag-ayos ng sarili ko mga kabam. Diba, gandang-ganda lang sa sarili pero mamaya hulas na yan. At sa mga oras na to ay energetic pa talaga tong si Baba, pero Diyos ko, after 30 minutes nung nakaalis na yung bus, ayun na, nakaramdam na siya ng something. Ay nako. At sabi ko pa sa kanya, Diyos ko anak, nakalimutan ko pa magdala ng plastic mo at baka ikay umano dyan. Alam nyo na. Na-late yung pag-alis namin dyan mga kabam kasi may isa pang parent na hindi pa nakadating. And yun nga, huli kami sa pag-depart sa meet-up point. Pero sige, okay lang, hair bells lang. So yun nga, habang sa biyahe ay pinapahinga ko muna si Baba kasi alam ko talaga kapag sa malayo ang biyahe ay nahihilo to. Kaya kung anong mga request niya ay binibigay ko na lang para hindi siya, alam niyo yun, mairita or what. So bali yung magiging first stop over namin mga kabam ay bibili lang kami ng mga pagkain or anything na po pwede naming dalhin sa pag-filtripan namin. Meron naman ako mga baon na chips, biscuits at saka sandwiches. Pero yun nga, para sa lunch namin ay bibili ako ng rice at saka drinks na rin para kay Baba. Alam ko talaga ay maka soft drinks to, pero sa bahay talaga hindi ko siya pinapainom. Kapag nasa labas lang kami, pinapayagan ko siya kung gusto niyang uminom ng soft drinks. Dito kami ngayon sa first stop over namin. Bibili ng food, magta-take out. Bibili na kung ano-ano. Ang gusto ni Baba is sa Jollibee, kaya nagdali-dali kami pumunta doon kasi for sure talaga mahaba yung pila kasi mostly sa mga kasamahan namin ng mga kids ay gusto din ng Jollibee at hindi nga ako nagkamali mga kabam. Malayo pa lang ako, inaaninag ko na yung parang blockbuster na pila talaga sa Jollibee. Kaya sabi ko kay Baba ay maghanap na lang talaga kami na ibang pag-orderan, kaya dito ako napadpad sa Chowking, which is may pila din naman pero hindi ganun kahaba kagaya nung sa Jollibee. Diyos ko, parang may ano lang ng artista doon. Kanami, gid Alam niyo ba mga kabam, si Baba sobrang likot kung saan sa ang sulok na talaga ng Chowking itong pumunta. Kinausap ko naman na siya dati or before kami umalis ng bahay or bago yung field trip namin na mag-behave siya, mag-listen siya sa kay mommy para alam mo yun, hindi kami magkaroon ng problema kasi mga kabam, malayo kami sa bahay namin and dalawa lang kami. Alam mo yun, syempre ayokong iasa naman sa mga classmates niya or sa mga moms ng classmates niya kahit even though kilala nga nila si Baba, pero syempre nakakatakot mga kabam, kaya every time na hindi ko siya naaaninag, ay, asan na si Baba? Oh my God, baw ka nami, gid. Hindi naman kami masyadong natagalan doon sa may Chowking at yun na nga, pagbalik namin ay kumain lang kami ng aming breakfast, which is yung sandwich lang naman yung kinain ko. Buti si Baba kumain rin ng kanyang bread with peanut butter. At yun na nga mga kabam, habang nasa biyahe kami ay nakaramdam na si Baba ng hilo. Nagrereklamo na siya sa akin na dizzy siya, which is mali ko din talaga. Sana binalhan ko siya ng gamot, yung para sa bata na may iwasan yung pagkahilo. Hindi ko alam talaga kung anong pangalan noon, basta kaya yun nga, hindi ko siya nabigyan ng ganong gamot. Kahit anong posisyon na lang talaga sa pag-upo or naghihingi siya lang kung ano-ano mga kabam ay binibigay ko kasi para alam mo yung ma-distract yung isip niya kung ano man yung nararamdaman niya. Kasi nung bata ako mga kabam, ganyan na ganyan din ako, same na same kami ni Baba. Naalala ko anong may pinuntahan kami na malayo, tas nung pauwi na kami, pagkababa ko talaga sa bus, sumuka talaga ako ng bonggang-bongga. Ang dami pa naman taong dumadaan, bahala kayo dyan. Basta sumuka talaga ako mga kabam ka nami, gid. Anyway, highway, skyway
highway, nandito na tayo sa aming next destination. Next na destination namin ay sa Museum na Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal Arroyo mga kabam ay ika-9th na president dito sa Philippines. And nag-serve lang siya from 1961 to 1965. And additionally, pang-anim din siya sa naging vice president dito sa Philippines. Serving from 1957 to 1961. O diba? Tayo. Alam nyo ba na ipinanganak si Diosdado Macapagal noong September 28, 1910 sa Lubao, Pampanga at namatay din siya noong April 21, 1997 sa Makati Medical Center, of course sa Makati. At ang kanyang mga anak ay sina Gloria Macapagal Arroyo na naging presidente din ng Pilipinas, Diosdado Macapagal Jr., Arturo Macapagal at si Cielo or Celo Macapagal Salgado. Tinatanong nyo ako mga kabam kung bakit ko alam. Salamat sa Google, kanamay gid. Sa totoo lang mga kabam, sa mga oras na yan na high blood na ako kay Baba kasi gusto ko lang naman kumuha ng magandang videos, magandang picture, pero ang hirap. Ang hirap talaga mga kabam, kanamay gid. Lahat ng kuha naming pictures dyan, sa pilitan lang yan mga kabam kasi ang gusto niya, alam niyo mga kabam kung sinong gusto niya makasamang makipagpicturean, ang mga kaibigan niya, ang mga classmates niya ate, kanami gid. But anyway, yung pinaka-importante naman dyan mga kabam is mag-enjoy si Baba. Yun talaga yung pinaka-main talaga sa field trip namin. Of course, yung mga knowledge na makukuha niya sa mga every destinations na pupuntahan namin. Another trivia mga kabam, nakikita niyo ba yung kubo na yan sa likuran namin? Dyan daw ipinanganak mismo si Diosdado Macapagal. After ng picture taking at video taking doon ay kumaripas na kami dito kasi tinatawag na kami ng aming tour guide. So bali may mga instructions lang sila na sinabi sa amin while nasa loob kami ng museum. Good morning po sa inyo lahat. First of all, welcome to this museum. So pwede nyo na lang po ako Kuya Cielo na lang po. May mga reminders kasi sila sa mga do's and don'ts dito sa loob ng museum. One example is yung kapag nag-picture taking ka ay kailangan walang flashlight kasi masisira daw yung something na ano dyan sa mga pictures or images sa loob ng museum. And then yung mga nakalagay dyan ng mga displays ay wag ding hawakan, lalo na may mga kabataan kami so kailangan namin talagang tignan. So ito nga yung mga nakuha naming videos together with Baba. Buti na lang talaga dito. This time ay nag-i-enjoy siya kaya okay lang na pinaulit-ulit ko yung gawin sa kanya. Ito rin pala yung isa sa mga larawan ni Diosdado Macapagal nung bata pa siya. Kahit ako nga mga kabam na-amaze ako kasi napaka-knowledgeable ng field trip na to. Syempre parang alam mo yun, history na rin ng Philippines kasi to. And of course, first stop pa lang yan mga kabam. Meron pa tayong Subic Safari and of course meron pa tayong Ocean Adventure. At the moment, ito sa pilitan na naman ulit to kay Baba. Pero yun nga, sabi ko magja-jump and hug kami. Kaya ayun, sumunod din naman siya. Tignan nyo naman yung mukha niya mga kabam. Walang ka-effort. Parang ako mo naman Baba. Mag-support ka naman kay mga mo kahit ngayon lang. Kanamigid. Kailan kaya kami makakuha ng magandang picture? Hi. Pero dito talaga ako natuwa kay Baba mga kabam. Tignan nyo naman yung pose niya. Pointed na pointed. Nag-flex-flex pa. Ito sa mga oras na to, medyo nahiya pa ako dyan mga kabam kasi may dalawang kuya na nakaharap sa amin. Tumitingin talaga sa amin dalawa ni Baba. Siguro naisip nila, ano ba itong ginagawa na mag-ina na to? So another ikot-ikot, picture taking at saka video taking. Tapos ng pagbaba namin mga kabam, ayan, nakita niya na naman yung mga kaibigan niya. Grabe talagang hyper ni Baba pag surround sa kanya yung kanyang mga friends. So sinuli talaga namin dyan yung Macapagal Museum mga kabam. Every sulok talaga ay pinuntahan namin at hindi namin namalayan na last 2 persons na lang pala kami yung hinihintay sa bus kanami. Anyway, this is the part 1 ng aming field trip dito sa Zambales. So meron pa tayong part 2 mga kabam. So abangan nyo na lang. And ayun na nga, thank you so much for watching. Yun lang. The end.